So, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is March 8, 2024. So, ngayon, matatapos na naman tayo sa panibago nating series na tatalakayin. At ngayon is papatuloy lang natin or yung continuation ng ating series na tinatalakay para sa isang buong linggo. At ang series na yon ay yung prayer, moving the hand of God. So yung minumove natin yung kamay ng Panginoon na ang ibig sabihin is kung ikukumpara natin sa isang bata na kinakalabit or humihingi ng tulong dun sa kanyang magulang para dun sa kanyang mga problema, suliranin, or may hiningi siyang na kailangan niya. At yung magulang natin na pwede natin katulad sa ating Panginoon na kapag kinalabit natin or may sinabi tayo, tumutugon dun sa kagustuhan natin or dun sa hinihiling natin. Ganun yung moving the hand of God by using prayer. Yung pagpe-pray natin sa Panginoon na lahat ay didinggin niya basta according dun sa kanyang God's will, diba? Sa will niya. So, sa tatalakayin nating devotion o sa ang Bible verse natin is Mark chapter 11 verse 24. Ang sabi dito, "Therefore, I tell you whatever you ask for in prayer, believe that you have received and will be yours." Sa Tagalog, Marcos 11:24. Kaya nga sinasabi sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong hihilingin ay kailangan hingin, pahiwalan ninyo na tinanggap ninyo ang iyong pagkapa sa inyo. So, para lumawak yung ating talakayan, dumako tayo ngayon sa ating teaching. Ang una sa ating teaching, we do not receive because we do not pray. So, hindi pala tayo nabibigyan or nare-receive yung mga gusto natin dahil hindi pala natin to hinihiling sa ating Panginoon or dito natin to hinihingan ng bless na kung para ba sa atin to or hindi natin humihingi ng paintulot dun sa ating Panginoon. So sa pangalawa, we have to believe in order to receive. Yun, kailangan nating maniwala para makatanggap tayo. Maniwala tayo na pagkakaloob sa atin to ng ating Panginoon. Basta hilingin natin to by using our prayer. So yun, di ba? Sa last ating teaching, we can only claim to receive the will of God. Yun. Ang kailangan lang natin is makatanggap basta galing ito or pagkaloob sa atin to ng ating Panginoon, di ba? Hindi naman ito ipagkakaloob sa atin kung hindi niya to will or kung ipagkakaloob sa atin to, meron siyang gustong maging lesson or maging guide sa atin. Kung hindi man bigay sa atin to ng Panginoon at may ibigay siya na hindi natin gusto, claim it. Kasi galing sa kanya ito. Siguro, kung hindi niya man ibigay yung kagustuhan na gusto natin, meron siyang gusto munang ituro na lesson para sa susunod is makuha na natin yung gusto natin. Makuha natin to in a perfect time. Basta maniwala lang tayo sa ating Panginoon. So sa ating application, pray in order to receive. Yun, mag-pray tayo para makatanggap tayo ng mga blessing or yung binibiyaya na hinihiling natin sa Panginoon. Kung gusto mo tong bagay na to or may gusto kang mangyari, pray to God na ibibigay niya sa ito at meron pa tong blessing na galing sa Kanya. Sa pangalawa, believe that God is both powerful, generous, and good in relation to our prayer. Yun, maliwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan, na generous at mabuti sa lahat ng hinihiling natin sa mga bagay-bagay. And sa last, claim that we have already received God's will for us. Yun, tanggapin natin na already na-receive na pala natin. Already natanggap na natin yung biyaya na pagkaloob ng ating Panginoon na base dun sa kagustuhan niya in God's will, di ba? So, sa ating discussion, why do we have to believe that we have received our prayer request according to God's will? So, sa ating kasagutan dito sa ating discussion or sa tanong na to is,
tayo ay mag-comment sa ating comment section para naway mapag-share tayo dun sa mga makakabasa and yung ma-share natin yung ating kasagutan, especially makapag-share tayo ng Word of God. So, ayun lang po sa araw na to. Naway may natutunan tayo sa ating panonood at pakikinig. And maraming salamat. God bless.